Oh my God. Ang ganda ng texture or layers ng ating tinapay. Gagawa tayo ng trending na malambot na cheese roll bread. Yes po, ito ang version na may mashed potato. At ito ang sinasabi nila na inspired sa cheese roll ng Mary Grace. And yes, ang lambot niya. Ang lambot po niya. So, dip natin yan dyan. Ooh. Okay, so unahin natin ang pag-steam ng ating mga patatas. So, meron tayo ditong patatas. Ito ay nabalatan na natin, tapos kinat natin siya ng ganito kaliit para madali lang siyang maluto. So, steam natin siya. Ilagay natin siya dito. Ayan. Okay, DIY steamer lang ako dito. Ayan, o, tignan nyo. Nagpatong lang ako. Ito ay detachable dun sa maliit ko na steamer. Alam nyo ba, yung iba ay gumagamit ng kamote po. Yes. Sa sunod, subukan natin yun. Yan, takpan natin yan. Tapos, buksan natin yung apoy. Tapos, lutuin lang natin siya or steam natin siya until ito ay lumambot. Okay, check natin. Alright. So, ito ay malambot na. So, i-mash na natin to. So, i-mash na natin to habang mainit pa dahil mas madali mo siyang ma-mash. Ayan o. Okay, so eto na yung mashed potato natin. Ngayon, i-mix na natin lahat ng ating mga sangkap para sa dough. So, para sa dough natin, meron tayong all-purpose flour. Oops. Ayan. Instant dry yeast. White sugar. Konting asin. Mix natin yan. Next ay maglagay tayo ng gatas. Ang gamit ko ay Delis na evaporada. Ayan. Egg yolks. Tapos yung ating mashed potato. Ayan. Attach natin yung ating dough hook. Tapos, i-knead natin ito until maging slightly elastic yung ating dough. Okay. And ayan. Kapag ganito na yung dough natin, slightly elastic na siya, maglagay na tayo ng margarine. Pwede gumamit ng butter So, gradually natin siyang ilagay. Tapos, i-knead natin ito until maging smooth at elastic yung ating dough. Okay, after 10 minutes, check natin. So, kuha tayo ng konti. Tapos, i-window pane test natin. Madali pa siyang mapunit. So, additional pa tayo ng oras sa pag-mix. Konti na lang. Additional tayo ng mga 5 minutes. Okay, check natin ulit. Malaman nyo kapag okay na ang dough kapag nag-window pane test kayo. Yun ba ang binabanat nyo ang dough? Tapos, hindi na pupunit yung gitna. Ayan o. Ayan. So, same bowl, i-lightly grease natin to. Ayan. Cooking oil na yung gamit ko. Tapos, ilagay natin yung dough sa loob. Ayan. And then, mag-lightly grease ka na din sa ating dough para hindi siya mag-dry. Takpan natin ito at i-rest natin ng mga 45 to 60 minutes or until mag-double yung size ng ating dough. Minsan, hindi ka magdidepende kung ilang minutes mo siya i-rest kasi depende yan sa temperature ng area. Dahil kung sobrang lamig, syempre, mas matagal yung resting niya. Kung mainit naman ang panahon, yun, lesser ang pag-rest ng dough. So, tignan natin mamaya kung after 45 or 50 minutes ay nag-double na yung ating dough. Okay, so eto na siya after 45 minutes. Ayan, nag-double yung size niya, di ba? So, para malaman kung okay na yung ating dough, pwede natin siyang i-press. At kapag nag-bounce back po siya, okay na po yan. I-punch down natin para ma-deflate or ma-release yung kanyang gas. Ayan. Alright.
then ngayon, next ang gagawin natin ay i-divide natin ito. So, i-divide ko siya into 12 equal parts. Again, kung gusto nyo na magkapareha yung timbang niya, gamit kayo ng timbangan. Ako kasi, yung timbangan ko, walang battery. So, i-eyeball ko na lang to. Ayan, so eto na yung na-divide natin. Takpan na muna natin ito. O nga pala, naglagay ako ng cling wrap para iwas dikit kasi sticky yung ating dough. Eto yung ating dough. So, ang gagawin natin ay bibilugin lang natin ito. Ayan. Ayan. Tapos, mag-lightly dust tayo. Ayan. Lagay natin yan dyan. Yung rolling pin natin, i-lightly dust din. Ayan. I-roll natin yan. Tapos, maglagay tayo ng keso. Ayan. Pinch natin yung magkabilang gilid. Tapos, roll natin yan. Ayan. Tapos, i-pinch natin para ma-seal. Ayan. Ayan, ito yung na-roll natin. So, ngayon ay takpan muna natin ito at i-rest natin or mag-final rise tayo for 30 minutes. Okay, after 30 minutes, eto na po sila. At dahil wala akong oven, eto ay lulutuin natin sa turbo broiler. Eto naman ay lulutuin natin sa kaldero. So, improvise oven natin yung isa. So, isa lang na natin ito. So, eto yung setup natin sa improvised oven. Kaldero, maglagay ng mapapatungan na metal. Ilagay natin to. Tapos, takpan natin. Lutuin natin for 15 to 20 minutes over medium heat. Ito naman sa turbo broiler natin, mga 15 minutes din at 75 degrees Celsius. And eto na po ang ating tinapay. And yes po, eto po ay pwedeng i-bake sa oven talaga. And eto naman po yung tinapay sa kaldero. So expected na hindi brown yung top portion. Pero yung bottom niya ay brown na po. Okay, para sa topping natin, meron tayong powdered sugar and milk powder. So, pwede naman na hindi ito yung gawin nyo. Pwede na yung simple lang. Gagawin din natin yung yung margarine lang at sugar. Dapat malamig na yung mga tinapay ha. So, una, pahid tayo ng ating margarine. Pwede gumamit ng butter po. Ayan. So, next ay, lagyan na natin siya ng sugar. White sugar. Ayan. Okay. Ayan. Next naman, ito yung powdered sugar and milk powder natin. Dip natin to. Ayan. Ayan. Ito lang yung dumikit. Dagdagan natin. Ayan. And syempre, kung gusto mo, pwede mo siyang i-pair sa hot choco. May recipe na tayo nito noon. Ilalagay ko sa comment box. Ayan. So, tikman na natin. Ang babango. Basta ganitong mga pagkain, no, yung amoy niya talaga nakakatakam. Pili tayo. Eto. Gusto niyo buksan ko sa inyo. Tikman natin to. Ayan. Tignan niyo yan. Oh my God. Ang ganda ng texture or layers ng ating tinapay. Tignan niyo yan, oh. Kita niyo yan? Tikman natin yung may keso na side. Ang lambot niya. May. Ano yan? Okay, so meron tayo ditong hot choco. So yung hot choco natin ay, hindi na siya hot, pero ito kasi yung, di ba, sa famous na cheese roll, ito yung pares nila. So, hot choco. Pero ito ay hindi super thick and dark. Pero kung gusto nyo ng version na thick and dark, ilalagay ko yung recipe link sa
description box kasi nakagawa na din tayo nito before. Yun po ay inspired sa Italian na hot choco. Yes, I know, thick siya. Para na talaga siyang dipping sauce. Dipping chocolate sauce. Ayan. So, dip natin yan dyan. Ooh. O nga. Tikman natin. Okay. Isa pa, dip pa natin. Ooh. Ang sarap siya. Girl, kung nanonood ka ngayon at naghahanap ka ng tinapay na alam mo yung mapapasabi ka na, ay, eto yun. Fluffy, malambot talaga siya, malinamnam, and masarap syempre. Ito ding recipe ng dough na ito, pwede mo gamitin sa ibang klase or sa ibang tinapay like ensaymada. Natikman ko siya nang walang sugar and margarine. Okay naman siya, pero mas prefer ko na meron talagang asukal at margarine. Malambot nga pero very plain for me, so mas maganda na meron ganito. Mga pala. Tikman natin to. Okay, tikman natin itong may powdered sugar and milk powder. Pero yes, alam ko na masarap to dahil gustong-gusto ko yung combination ng milk and powdered sugar. Parang gusto ko pa siyang dagdagan ng milk and powdered sugar. Yung keso natin, kita nyo. Wow. Pwede hindi ka na gumawa nito, ha? Ano lang kasi, ito yung famous kasi na pair, di ba? Pero pwede talaga na hindi ka na gumawa ng hot choco mo. Or pwede kang gumawa ng version mo. So yes, yung paglagay ng mashed potato ay malaki yung improvement sa tinapay. Yung iba nga kamote, gusto ko din gawin natin yun. Sweet potato next ang gawin natin. So yes, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!